and welcome to Adventist Med Facebook Live. Ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay napaka-interesting. Ito po ay tungkol sa allergy in the workplace. Bago po kayo mag-isip ng kung ano-ano, huwag niyo pong kalimutan na i-share itong ating pong live stream dahil marami po yan na ating matututunan sa ating speaker na Lifestyle Medicine Director dito sa Adventist Med. Walang iba kundi si Dr. Linda Lim Varona. Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa ating mga FB Live watchers at good morning, lady. Maraming salamat po, Doc, at kasama ka ulit namin ngayong panimula ng linggo. Yes. Siyempre, allergy in the workplace. Marami na ako naiisip, mga tanong. Natatawa rin ako kasi ito ba yung yung may makakasalubong ka pa lang sa trabaho mo, inaatake ka na. Pwede. So, aalamin po natin yan. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito at sa panibagong linggong ibinigay mo sa amin upang mabuhay, matuto at paglingkuran ka. Naway samahan mo po kami sa aming programa, lalo na ang aming mga taga-subaybay nasan man sila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, magandang araw nga po at tama yung sinabi ni Lady kasi ang topic natin, allergy in the workplace. Nagbibiroan nga kami dito. Paano nga daw yung, sabi mo, Lady, makita pa lang? Yung makita pa lang sa trabaho, inaatake na. Actually, alam mo, yung definition ng allergy, talagang swak doon kasi yung allergy is parang something na ayaw nung katawan mo. So, yung may utang sa'yo, ay ano ba yun? May utang ka? May utang ka or yung may atraso sa'yo, ganyan, mga ayaw mong anuhin, parang yung iba yung reaction mo, no? Pero siyempre ngayon, yung mga things na totoong allergy sa workplace. At by saying workplace, not necessarily yung employed ka, di ba? So like kahit nasa bahay ka, dun sa workplace mo, yung doon ka nagtatrabaho or gumagawa, yun, pwedeng allergy in the workplace yun. At gusto ko lang tutukan to kasi marami itong ganitong mga allergies. At yung mga karaniwan naman ang ating i-discuss. At ang unang-una yung meron yung work-related rhinitis, no? Tsaka merong work-related asthma. Actually, halos pareho sila ng structure, no? Pero gusto kong i-focus itong work-related rhinitis or yung sipon, no? Yung nagkakasipon, either allergy or hindi, no? Kasi meron yung rhinitis induced, no? By work. Talagang yun ang naging dahilan. Tapos meron naman yung rhinitis na exacerbated by work. Ibig sabihin, talagang may allergic rhinitis siya from things outside or things at the home. Pero pag nagpunta dun sa work, mas lalong lumalala. Tapos yung rhinitis naman na mismong dahilan dun sa kanyang workplace or yung environment niya, yun yung occupational rhinitis na tinatawag. Ngayon, ano ba ang impact ng allergic rhinitis sa trabaho, no? Ang sabi ng World Health Organization, 90% of people ay nag-i-spend ng kanilang time sa indoors, no? Sa office, sa school, at sa home. Lalo na ngayon, lady, simula nung nag-lockdown, di ba, work from home ang karaniwan or encourage tayo, we just stay in place, no? Hindi tayo yung masyadong labas ng labas. So, indoors tayo. So, ang allergic rhinitis is the most common of all allergic disorders. Kaya significant. From the National Nutrition and Health Survey, nasa 25%. So, 1 in 4 ay pwedeng nagsasuffer ng allergic rhinitis sa adult population. Alam niyo, Doc, importante talaga itong pinag-uusapan natin kasi tama po kayo dun sa pinakita nyo na data. Kapag ang isang tao nagkaroon ng allergic attack, hindi na talaga siya makafocus Correct. Hindi siya makakatrabaho ng maayos, mararamdaman mo talaga na wala yung kanyang kaisipan. So, pwedeng dito papasok yung pagtaas ng tinatawag na presenteeism. Yes. Yung nasa trabaho ka, pero wala kang nagagawa o walang productivity dahil iba yung pakiramdam. Pwedeng sick,
Wala yung isip mo doon, hindi ka makafocus dahil ang hirap nga naman, Dok. Imagine mo masama ang pakiramdam pero ang dami mong gagawin. Parang hindi talaga siya present doon sa work niya, hindi fully focused. Yes. No? That is why ang allergic rhinitis nga yung isa sa mga yung pinakamalaking claim sa work or cause ng absence. Yun, ang sabi nga dito, allergic rhinitis can decrease the worker's productivity. Gaya ng sinabi mo. At ang nakita nila, ito yung higher prevalence ng allergic rhinitis sa mga office workers than in the general population. Mas marami sila. Okay, now we go to the occupational rhinitis. Ito yung sabi emerging relevance, parang mas nare-recognize na kasi ang sabi dito, ito ay importante kasi yun ngang effect niya sa trabaho at ang sabi nila, pagka in-address itong occupational rhinitis ay mapiprevent din yung occupational asthma. So, ibig sabihin may relationship. I think we have napag-usapan na natin yan before, no? Yung mga rhinitis, tsaka yung asthma, pwede po ninyong balikan yan. Okay? At itong occupational rhinitis ay ano ba ang mga symptoms? No? Intermittent or persistent symptoms of sneezing, rhinorrhea, congestion, yung pagbabara ng ilong, Makati. So, talagang similar. The same to sa allergic rhinitis. Tapos yung ilong, barado, sabi mo nga, hindi ka na makafunction kasi puro tissue paper na lang yung dala mo. Or parang nakikipag-usap ka, tutulo yung sipon mo, sisinga ka. No? Parang, minsan, Dok, iiwas ka na talaga na makipag-usap sa mga tao. For example, may mga meetings ka na nakaset. Pero talagang hindi mo na magagawa. Parang cancel na lang. Oo, tama. Talagang it's affecting the quality of life of a person suffering from rhinitis. And we are talking about occupational rhinitis. Tapos yun nga, hypersecretion. Tapos sabi dito, arising from an attributable to a particular work environment and not to stimuli outside the workplace. Yung occupational rhinitis na tinatawag. Ibig sabihin talagang yung work environment. So like pag umuwi sa bahay, pag weekend, walang symptoms or milder. Kasi minsan nandun pa yung inflammation Pero at least makikita mo talagang pagpasok sa office, mas nati-trigger, no? Yun ang occupational. Okay, ang sabi dito, occupational rhinitis is 2 to 4 times more prevalent, ibig sabihin mas common siya, than occupational asthma. Okay? At ito ay, sino ang increased risk dito? Merong isang pag-aaral from Finland, at ito nakita nila yung mga furriers. Anong ibig sabihin ng furriers? Yung mga Dok, nag-aano ng balahibo. Okay. Yun ba yun? Tama, oo, yun. Sa mga balahibo, no? And I think to sa mga animal, ayan, no, veterinarians kasama. No? Tsaka siguro yun ng mga furs, ayan, sa mga may fur na hayop, or I think pwede rin yung mga sa carpet, no? Yung mga nagtatrabaho doon. Mga tela-tela. Kasi may chemical yun. Bakers, livestock breeders, tapos electrical products assemblers, kasi may mga, diba yung parang may mga yun, hinihinang-hinang, may usok-usok yun, Tapos boat builders, maraming mga tapal-tapal dyan. Tapos food processing workers, yun, veterinarians and farmers. Ito yung mga karaniwan. Basta ibig sabihin, may exposure ka sa something na nasa hangin or naalalanghap, pwede kang maging victim or mag-suffer nitong occupational rhinitis. No? At meron pang dalawang klase nung non-allergic na occupational rhinitis. Yung irritant-induced. Ibig sabihin ng irritant na irita, no? Pwede daw to na single exposure, minsan ka lang na or multiple exposures dun sa concentration ng irritant compounds, no? Tapos at kahit low concentration pero ulit-ulit, kagaya ng mga vapors, fumes, smoke, dust, no? Yun, sisipunin na yon or barado na yung ilong. Idagdag ko lang kasi kahapon naglinis ako ng banyo namin. Tapos gumamit ako ng ang tawag doon? Clorox. Yung mas matindi pa doon, Dok. Yung talagang pang tunaw nila. Muriatic acid. Ay naku, matindi yun. Kasi talagang gusto kong malinis talaga yung pagkakaano ko. At alam mo, Dok, para talaga akong nasuffocate. Ganun ang pakiramdam. So I can just imagine
na itong Yan. mga binabanggit po ninyo, kung ito yung kanilang araw-araw na trabaho, nakaharap sa mga chemicals, nakaharap sa mga tela, sa Yan. maraming mga bagay, iba talaga. Buti na lang wala akong allergy. Nagmask ka nung ginawa mo yun? Nagmask po ako, pero ramdam nandun na pa rin. ramdam ko pa din. Nanood pa rin. Tama, that will fall here, no? Irritant-induced. Kasi sabi, yung single or multiple Yes. exposures to very high concentration of irritant compounds. Kasi yung kasunod niyan, yung corrosive rhinitis. Mas malala na to. Kasi ito na yung most severe form of irritant-induced occupational rhinitis. Kasi nagkokos ng permanent irritation. Kaya actually, delikado nga yun no? Yung nalalanghap, yung ganon. Kasi talagang asido yun nakakasira. Okay? And sabi nga, sometimes with perforation or ulceration pa ang nangyayari, no? At after exposure to irritant and high concentration of soluble gas, di ba? Tama yun sa'yo, nag-e-evaporate yun Okay, so talagang medyo delikado po to. Kaya kailangan tayo ay maging conscious, no? Hindi natin babaliwalain. Yes, okay. Yun namang work-exacerbated rhinitis, no? Ito yung may allergic rhinitis ka na talaga sa ibang bagay. Tapos, ito yung pre-existing concurrent rhinitis, no? Tapos, pagka napunta ka pa dun sa workplace mo, mas na-aggravate or na-worsen siya. So, anong pwedeng makatrigger nun? Ganon din, irritant agents, tapos yung physical factors, no? Sobrang init ba dun sa workplace mo? Or sobrang lamig, no? And then, ito yung emotion. Siguro ito din, lady, yung na-emote ka dun sa mga trabaho mo. Baka meron kang hindi magandang experience or sobrang stressful, okay? Tapos yung second-hand smoke, minsan you work in a people na usually naman ngayon meron na tayong no smoking pero madami pa rin, Dok. Pwede pa. Tapos strong smell, baka may kasama ka dyan, medyo kulang sa paligo, kaya naliligo ng pabango, sobrang mabango. Mahilig magpabango. Yes, so yun at so pareho lang sila ng clinical features. So kailangan na lang ma-identify kung ano yung nag-trigger specifically. Alam mo, Dok, dito papasok dun sa emotions, yung binanggit mo, Since alam natin na pwede siyang makatrigger ng rhinitis or asthma, ganyan ng allergy, sana mapanood ng ating mga kababayan yung topic nyo po on depression at yung topic nyo on EQ. Yes, kasi sa trabaho, hindi mo halos makontrol ang action at reaksyon ng ibang tao. Sarili mo lang talaga. Kung alam mo na ikaw ay aatakihin kapag highly stressed ng environment, kailangan patibayin talaga natin yung ating emotional health. Tama ka, no? Maganda yan sinabi mo. Kasi minsan ibine-blame natin sa ibang tao yung ating nangyayari sa ating emotion, pero actually it's also our decision to have that. So, at saka kailangan talagang may po yun may factor na tayo ang makakakontrol. Tama. Kung ano yung reaction natin. Hindi lang sila all about other people. Di ba po? So, naalala ko, Dok, it can affect us physically. Yes. Di ba, Dok, may IQ na ngayon. May EQ. May AQ pa. Yeah. Yung adversity quotient. Tingin ko. Kailangan natin yan ngayon. Pag mataas yung EQ at AQ, ayan, medyo malilesen yung impact ng allergy in the workplace. Tama. Tsaka yung resilience natin, no? Okay. So let's again continue, no? Tapos na tayo dun sa work-related rhinitis. Now we will talk about work-related asthma. Okay? So yung asthma, so as I have said, meron yung asthma na nai-induce ng sa trabaho. Kaya ito yung occupational asthma. Tapos, meron din yung asthma na exacerbated. Ibig sabihin, nandyan na yung asthma, asthmatic ka talaga, tapos sa trabaho, mas na-exacerbate or napalala. Okay? So, yun yung work-exacerbated asthma. Dun sa occupational asthma ay dalawa. Meron yung allergic, so allergic ka dun sa chemical na na-expose ka, at meron naman yung na-irritate or irritant-induced. No? Ganon din, kagaya. So, sa ilong, pwede ring sa
sa baga. Di ba maraming ganon, pag na-expose, nalanghap, triggered agad yung kanilang asthma. Okay, so kailangan po tayo ay maging observant kung ano ba yon, no? Kasi baka akala lang natin, natural lang natin yon, pero hindi natin alam, yung environment pala natin, yung nagkokos nun. Diba? So, ang sabi dito is concurrent industrial lung disease, no? Tama ba yan? Ang sabi? Clear cause can be identified over 400. Yan, Symptoms resolve completely if kept away from the substance which caused it. The longer they expose, the less likely that their symptoms will improve, even if they leave their job. Yan. So, talagang kailangan po observant tayo kasi mahirap naman na mag-suffer kasi baka maging permanent yung yung COPD na tinatawag, no? So, importance of early diagnosis and appropriate action. Kailangan po makita natin. Kaya po pag yung inyong asawa or kayo mismo, yung trabaho nyo nasa environment, kailangan may mga ways naman yan para maiwasan tsaka dapat kaagad ma-address, no? Matutukan. So, ano ang symptoms of occupational asthma? Yon, no? Coughing. Minsan walang wheezing ubo lang ng ubo. Tapos, yun nga, wheezing, tapos tightness in the chest, difficulty of breathing, tapos rhinitis, may kasamang sipon, runny nose, no? Tapos, conjunctivitis, pati mata, or red eyes, kasama nung pag-ubo. Yun ay pwedeng occupational asthma na pala. You are dealing with that. Okay? At ang symptoms na to ay pwedeng lumabas kaagad, several hours after the exposure or sometimes yung with repeated exposure. So, it can be debilitating and frustrating again. No? Hirap na naman. So, talagang yung work natin ay nagsasuffer. Hindi natin maibigay yung 100% natin dahil dito sa mga allergies na to sa workplace. Tama po, Doc. Alam niyo po, Doc, ang isa siguro na kailangan din, sana mapanood ito ng mga managers, business owners, para mas maipaabot din natin na meron talaga ng mga empleyado na merong allergy. At kailangan din natin silang i-consider sa kanila pong workplace kung gusto natin na sila ay mas maging productive. Tama yan. No? So, we have to consider that para mas maganda yung performance ng ating mga employees. Tama yan. Kasi hindi naman sila robot Sila ay tao, nagkakasakit. Diba? At mas maganda yung samahan sa trabaho, walang nagkakasakit, mas productive ang lahat. Yes. Doc, okay lang ba? Batiin ko yung ating online family. Andito si Ma'am Marilyn Makasadja, May Kiamco Baang. Hello, happy morning, watching from Cagayan de Oro. Wow, layo talaga. Thank you for watching regularly. Andito rin si Darigold Nak. Ay, ang cute ng pangalan. Oo nga po. Si Liway Kizon. Ito po may comment po siya. Sabi niya, ako po doktor, minsan pag umaga, barado na ang ilong. May sipon. Mawawala po siya, di naman po parating ganon. Minsan lang, kaya, ano daw kaya ang pwede niyang gawin? Gamot na pwede niyang gawin dahil nga lagi daw barado ang kanyang ilong. So, ayun po kasi meron pa siyang sunod na comment. Basahin natin muna. Sige. Si Ma'am Penina Mariana Vigafria nandito rin. Maraming salamat. Pin Ligarde Osteria. Good morning. Maraming salamat. Patient ko siya. Naalala ko. Hello. Andito rin po si Selza Gunida. Good morning, Doc Linda. Hi, Sachi. At nagtatanong din siya siya daw ay sinisipon. Ano daw kaya ang magandang gawin? Yeah. Pati allergic rhinitis, meron din. Marami po ang nakaka-relate sa ating topic. Si Reza Nabor, doktora, yung office namin, lagi nagsispray ng Lysol. Kaya nagsisimula ang rhinitis ko. Pero dahil may hypersensitivity ako, lagi akong nababahing. Yun. At nagsisimula ang sipon at magsisimula na ang asthma. Okay, so tama yun, yun ang work exacerbated na rhinitis. Either
kung alamin mo dun sa office kung anong oras yon, dapat medyo lalabas ka muna kasi nga talagang maaano yun ma-exacerbate, mas lalala. Tsaka, ang maganda din dyan, kung meron kayong asthma or rhinitis, mas maganda well-controlled para, kasi yung, yung tolerance level mo na para mag-react masyadong mababa. Konting, kunwari, wala namang rhinitis, walang asthma, kahit lakas nung amoy nun, okay lang. Pero pag meron kang rhinitis or asthma, pwede kang mag-ano ka agad, ma-trigger. So, you have to be out of the place or ipa-schedule kung anong oras yon. Yung unang tanong, hindi natin nasagot. Ay, kung ano raw po ang kanyang gamot para sa pagising sa umaga. Sa pagising sa umaga. Yeah. Ang maganda po niyan ay ma-diagnose. Kasi kung congestion, pagbabara, pwede yung may tinatawag na vasomotor rhinitis, yung sa hangin or sa electric fan, sa aircon, yung masyadong malamig. Tapos, or kung if it's allergic rhinitis, ma-identify para magamot kasi yun din ang reason doon. Very shallow or yung tolerance level niya pag na-expose lang, mas madali siyang magka-symptoms. Ayun. Para ma-avoid. Meron pa po dito, sabi niya, si Ma'am Liway po ulit, sabi niya, may tanong po ako. May asthma po ako, na-notice ko po, pag uubuhin ako, di na ako makahinga. Ang ginagawa ko po kaagad, umiinom ako ng Ventolin expectorant. Pagkainom, ako, nagok na po, pahinga ko, tama po ba ginagawa ko? Yun pala ang kanyang concern. Yeah, kasi nga, yun yung sinasabi ko na hindi well-controlled yun, ito pong sinabi niyang gamot, mahusay naman po yun, pero ang ina-address lang po nun ay yung bronchoconstriction, yung pagsisikip. Pero yung underlying inflammation, yung pamamaga, doon sa inyong airways ay hindi po yun natitreat nun. Kaya kailangan ay yun po ay magamot. Pero mahirap naman pong i-prescribe yun. Kailangan ay makita po kayo ng doktor para ma-assess baka may iba pang problem. Tama. At ang sabi niya ay konting lang, di ba? Nababahin na or inaatake na siya kaagad. Kasi nga po very hyperreactive ang airways ninyo. Yun ang nakikita. Ayun, talagang hypersensitive kasi po talaga ang mga taong may allergy. Tama. At hindi rin po talaga siguro okay na sagutin na kung anong gamot dito. Mas maganda talaga po pa-check up po kayo. Huwag kayong mag-alala kung hindi makapunta dito. May telemedicine po yan si Doc. So, pwede po so, tuloy po tayo. Good morning to Ma'am Amelia Miraflor Garcia. Si Ma'am May Kiam ko ba ang pala ay naoperahan na daw sa kanyang allergic rhinitis. Oo, maaring baka septal deviation or polyps, Kailangan nga po talaga kung kailangan. Andito rin po si Ma'am Lorna Orengo at sabi niya po, good lecture for everyone. Thank you very much. I appreciate Maraming salamat po. Sige po, tuloy tayo. So tuloy tayo, So, yung occupational asthma, pinag-usapan natin, yun ang symptoms. Ngayon, ano ba yung common triggers ng occupational asthma? Ito, meron akong nakitang resource dito or reference na from 1989, tapos 1996, 1999, ay nag-iiba rin, through the years. Kung makita natin yung mga pink dyan, 1995 to 1999, yung mga isocyanates, ito ay mga chemical, tapos yung mga cobalt, tapos yung latex, yung sa rubber, tapos yung flour sa mga baker. Ngayon, ang daming mga, diba, yung mga home deliveries, nagbe-bake ang mga tao, so yan, tapos oil mists, mga langis-langis, tapos yung iba, tapos epoxy, yung mga resins, tapos wood dust, chrome, tapos diesel fumes, yan ang nagiging cause. Tapos may nakita ko from 2007 up to 2016, ito naman yung nakita nila, halos pareho po yan, pero alam mo may nadagdag dyan yung mga hairs, animal hair. So, yung mga sa nag-alaga ng aso, ng hayop, ng cattle, ng dogs, or ng horse, yung mga ganong klase. Tsaka yung flour, dumami, mas tumaas kasi I think nga yung sa baking products, masyadong mas popular. Kaya marami ang nag-ano doon. Okay? So, yun yung sa
sa atin sa occupational asthma. Okay, so ito yung ating last na pag-uusapan na allergy in the workplace, yung allergic contact dermatitis. Okay? Yung allergic contact dermatitis ito ay cause ng delayed hypersensitivity reaction in the skin. So ibig sabihin ng delayed ay hindi ka agad-agad na ngayon nahawakan mo, ngayon meron ka ng reaction. It will take mga 48 hours, no? Tsaka minsan repeated. Okay? Tapos initiated by an allergen penetrating the skin and causing a local allergic reaction. So makita natin diyan sa picture, no, yung mga things na nagkokos sa kamay, kadalasan kasi itong kamay natin ang in contact, no? 'Di ba? Tapos o kaya yung sa mata, minsan hawakan natin, tapos kinukuskus natin sa mata natin. O kaya minsan mga eye drops. Okay? At minsan yung mga pabango ini-spray. Actually, sabi ko, ay nako, ang unang example ko na to, ako mismo. Kasi, lady, di ba tayo ay laging nakamask? Actually, after this program, nakamask na tayo. And I have been having itchiness here. Kasi yung garter or yung latex ng mask, no, yung rubber or yung latex doon ay nakakakos yun. Nagkakaroon ng pangangati dito, pamumula. So that has to be addressed or kailangan either lagyan mo ng something na para hindi or treat it, no? Ako naman dito, Doc, sa ibabaw ng ilong. Okay. Sa mask naman na Sa mask na baka yung metal. Yung siguro po yung pang ganun. Kasi dinidiin po natin sa ilong eh. Yeah. Tapos napapatungan pa ng face shield. Yes. That metal also, no? We will see that na yung metal also. Kasi di ba yung mask natin may metal. Okay, ito yun. Nickel is the number 1 cause yung mga sa barya, okay? Or sa mga buckle. Sa relo, okay? Yung nickel, tapos fragrances, pabango, chromium sa simento, so yung mga construction workers, or yung sa factory mismo ng cement factory, tapos yung PPD, phenylenediamine, sa mga hair dye components, tsaka sa cosmetics. Even sa hair dye, minsan sa mga lipstick, meron din po yan, ano? Kaya, mapapansin nyo, kung parang recurrent, paulit-ulit, pwede talagang yan ay allergic contact dermatitis. Meron din yung tinatawag na irritant. So, kagaya ng pinag-usapan natin kanina, na yung mga irritant rhinitis or irritant asthma, occupational asthma, meron ding irritant contact dermatitis. Ito na naman, yung pinaka-common din sa contact dermatitis, yung kamay ang pinaka-commonly affected kasi obvious naman. Yes, yan ang panghawak talaga. Kasi, ngayon lalo na, no, laging sanitize, tapos hugas ng kamay, sabon, yun pwede talagang ma-develop. At ang sabi dito, complex and multifactorial po siya sa skin exposure, tapos genetic predisposition, tsaka nature ng irritant, and yung environment mo, kung conducive ba. Kasi lalo na kung napakainit ng panahon, kung lagi kang naka-gloves, okay? So, ano ba itong occupational contact dermatitis, no? It often affects, sino ang mga karaniwang nagsasuffer dyan? Yung mga metal workers, okay? Sa mga nag-work sa metal, hairdressers, ayan, kasi, di ba? Yung nag-hair treatment, yan, marami yan na sila, yung kamay nila na apektuhan. Tapos mga healthcare workers, lalo na ngayon, di ba? Talagang laging naka-gloves, tsaka yung laging naka-PPE, pwede yun, And then yung mga employees sa food industry, food handling, tapos yung cleaners, naglilinis, kasi, again, pang ginagamit mong panlinis, tsaka nagpipiga ka nun, At may mga chemicals din talaga pong ginagamit na panglinis. Kaya, tama. Yun. Yes, and then construction workers. Kasi obvious naman, yung mga matatapang din ang mga hinahawakan. And painters. Yes. Yan, sa mga sasakyan or sa bahay, yan yung mga chemicals na mas madalas makakos. Alam niyo, Dok, habang pinag-uusapan na dito, how I wish na makadevelop po ng mga cleaning ingredients ba yung tawag doon? Mga cleaning materials na organic siguro. Oo, yung mas safe po para sa ating lahat.
Kasi kung tayo nga, ang tindi na ng impact nito sa atin pag nahawakan natin, siguro grabe din po sa environment, ano? Oo, tama. And bilang syempre member tayo ng GGHH, Global Green Healthy Hospitals, yan member po ang Adventist Med niyan. Sana maipush ito. Kaya maganda yan sinabi mo, lady, no? Kasi unang-una, para sa environmental safety, na hanggat maaari sana malesen, ano, yung exposure. Pangalawa, yun nga, yung mismong sarili nating mga katawan ay maiiwasan kung merong paraan, ano. Maganda yung idea na sana kung merong natural na ano. Actually, yung sa dust mite, no, yung pag-alis ng dust mite, ang pwedeng isang ginagawa doon ay yung tea bag, yung tea, di ba? May nabibili kang naka-tea bag. Pwede mong ilubog yon sa isang galon ng medyo mainit na tubig. Tapos, pabayaan mo lang hanggang lumamig. Yun, pwede na yung basa na yon, ano, yun ang ilagay mo dun sa basahan mo or sa mop mo. Pwedeng yun ang panlinis kasi yung merong, I forgot, ano, yung Taya something na chemical doon na galing sa tea na pwedeng makapatay ng dust mite. Siguro po sa mga sunod na pagkakataon ay mag-i-invite tayo ng mga pwedeng mag-share kung paano ba nila ginagawang mas healthy, mas safe, yung kanilang paglilinis, ganyan. So, wag po kayong titigil na sumabaybay. Maghahanap po tayo ng paraan. Okay. So, eto gusto ko lang daanan, ano, yung pagka nagkaroon ng mga contact dermatitis, una, namumula, no? Makating-makate. At usually, specific lang yung place kung alin yung na-contact. Not unless nga yung kamay mo ay pagkatapos mong humawak, kamot ka dito sa binti or yung mata mo, kinukuskus mo. Kasi meron mga iba, allergy pala sila dun sa panglinis ng nails, no? Yung nagpapa-pedicure, manicure. Pero tapos na ihahawak dito sa mata, kinukuskus mata, pwede rin mag-allergy doon. Pagkatapos noon, pwede nang magbitak-bitak no? Or mangapal ng mangapal. Kasi kung lalo na kung repeated exposure ang nangyayari. Ay nako, ito pala hindi simple, ano po? Naiisip ko rin tuloy, ano, yung mga laging nakababad ang kamay at ang paa sa tubig na mga nag-work. So talagang, ay, sana matulungan po natin sila. I-share nyo po itong live stream na to, mabasa sana, mapanood nila. Ito pong ating pinag-uusapan para mas maging aware at careful. At kung nakikita nila na malala na, ay makalapit na po sila sa eksperto. Yeah, alam mo, lady, tama yung sinabi mo na parang nakakaawa, ano, kasi may mga pasyente ako, kasi yun ang hanap buhay nila Kunwari, like, nag-iisda, nagtitinda ng isda, o kaya ay talagang naglalaba, no, or yung laging soak ang kanilang kamay. So, we have to help them, no. Pero syempre, at the worst, you have to tell them baka kailangan mag-change ng vocation. Or sometimes po, I give a recommendation na i-transfer ng ibang assignment kung talagang severe yung kanilang mga allergies. Tama po. So, meron ka bang ano pa? Wala pa. Okay naman po, Dok. Naghahanap po ako kung meron pang mga tanong. Sige. Okay, so ang mga common irritants, no? Yung mga chemical exposure in the workplace. So, ano yung pinakakaraniwan para ma-watch out natin at mabantayan natin. Unang-una, yan, soaps, detergents, o shampoos, yan, solvents, no? Yung mga solvents sa mga nagpipintura ito. Tapos, oils, cleaning agents, no? Disinfectant, lalo na ngayon, palakas ang paglilinis, no? Pagdi-disinfect natin. So, mas exposed tayo, okay, ang mga tao. Then, acids and alkalis, yung mga panglinis, dusts, fiberglass, plants, no, pati halaman, tapos miscellaneous chemicals, tapos physical and environmental irritants such as heat, sweating under occlusion. Ako, ito yung sa mga nag-PPE or nagsusuot ng mga mas, syempre, protective, no, yung mga ating mga public servant. Tapos, friction, or low humidity. Yan po yung mga common irritants. Alam niyo po, Doc, ito ay very common. Nung binanggit niyo po yung soap, yung hand soap, yung shampoo. Buti na lang talaga na
hindi ko ito na-experience, pero I can imagine. Ito'y araw-araw na ginagamit eh. Kung ikaw ay hypersensitive, kailangan talagang mas maging considerate tayo sa kanila at makahanap ng paraan na ma-lessen yung impact. Yung isang nag-question kanina, no, si Chelsea. Chelsea. May allergy kasi siya, skin asthma. So, yon ay mas prone sa mga chemicals. Kaya kailangan ang gagamitin ay yung mga very mild, no? Very mild na soap, very mild na mga pang ano sa katawan, ano, hangga't maaari wala na yung mga ibang pampabango or mga ganun. Kasi nga, mas prone at sabi niya meron din siyang allergic rhinitis. So yung matatapang na amoy na yon nakaka-trigger din ng allergies. May nakita po ako dito, Doc, at ang sabi niya, siya daw ay nasa Cagayan de Oro, pwede daw po ba siyang magpa-check up? Yes! Kahit nasaan po kayo ngayon na panig ng Pilipinas, pwede po kayo magpa-check up dito. No, ang Adventist Med po ay merong telemedicine. Okay? So, makikita nyo po yan sa ating Facebook at pwede nyo pong puntahan at tawagan. Ito pong mga number na nakikita nyo, ida-direct po namin kayo. Ano po? Meron din po isang nag-comment dito. Sabi niya, ang gamit niya po ay Thieves Household Cleaner, isang organic na cleaner. Safe even with kids around. Yeah. Maraming salamat po sa recommendation. Okay, I think those are parang essential oils yan. And I think that is very good, no? Yung mga essential oils na yan. Kasi kung alam natin yung pinanggalingan, yung mga organic at saka talagang galing sa natural, yung I think that is very helpful, no? Ito rin po, nandito si Ma'am Nitz Del Rosario. Good morning din po sa inyo at si Byron Roy Banosha. Maraming salamat po sa mga nakatutok at nakasubaybay. Ayan, okay naman po, Doc. Okay, so I think this is the one of the last slides. Yung paano natin malalaman yung contact allergy, no? Ito ay we can do patch testing. May mga certain centers ng dermatologic centers na who can do this patch testing para malaman yung specific na chemicals na naka-include doon sa mga things na inyong nahahawakan. Kasi usually, di ba, pag tiningnan mo yung mga gamit na ginagamit mo ang dami nakalagay doong chemicals, so hindi mo alam kung alin doon. So, pwede itong patch testing. Kung sa mga allergens naman, we can do the allergy skin testing. Okay? So, yun, ang masasabi ko, you need not suffer. There is a solution. Kailangan lang hanapin natin at saka gamutin ng tama, i-address. Maraming salamat po, Doc. Meron na naman tayong panibagong natutunan at mas maging aware po talaga tayo dahil hindi lang ito para sa ating sarili, para po sa ating mga katrabaho. Ano po, at kung tayo ay walang allergy, ay magpasalamat po tayo pero mas maging considerate po tayo sa iba. Okay? Ay, ang ganda ng sinabi mo, lady. Kasi kinaawa po talaga ako. Kung wala tayong allergy, lagay natin yung sarili natin dun sa taong nagsasuffer. Tama. Ayun po. So maraming salamat sa mga nakasubaybay sa atin ngayon. Tinitingnan ko lang kasi baka may hindi ako mabati. Si Ma'am Jenilyn Cornejo, Pagalilawan. Watching and avid fan from NLM. Wow, North Luzon Mission po itong you NLM. Marami pong salamat. Sana hindi sila naapektuhan naman ng bagyo, Sana po. Please coordinate with us po at po tayo. Meron pong drive ang hospital para sa mga relief operations. Mamaya po ibabanggitin ko pa yan. Hello din kay Ate Grace Panugaw. Present ako, doktora, sabi niya. Very timely ang lecture today. To si Grace. Thank you for watching. Ingat yan minsan may nagsa work, bigla na lang nag-break out sa allergy. Kaya, si Ate Grace. Okay, maraming salamat. Nabati na natin ang ating mga online family. Sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong i-share itong Bible verse na nakalagay sa Colossians 3:23 to 24. Sabi po dito, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ
you are serving. Napakaganda. Mhm. Ano po, in our work, syempre, lagi nating isipin, service yan. Ano po, merong ilagay natin yung ating puso at wag nating kalimutan maging healthy and safe. Kasi kung maikli yung ating buhay, hindi pa pala natin panahon, parang sayang din yung pagkakataon na tayo makakapaglingkod pa. At yan ay gawain para sa Panginoon. Di ba po? At saka, palagay ko, lady, pag yung inisip natin na yung work natin, hindi tayo nag-serve lang sa tao, of course, dun sa ating mga employer, pero we are doing it for the Lord. Yes. Mas masaya, tsaka I'm sure we will be blessed na yung work natin mas magiging maganda. Tama po. At sa pamamagitan nito, ng pag-iisip din na Panginoon ang ating pinaglilingkuran, may iwasan, Dok, yung yung emotionally induced. Tama. Kasi syempre, pag yung sa tao tayo nakatingin, baka atakihin talaga tayo. Yan, tama yan. Maganda. Kaya sa Kanya po tayo titingin, sa Kanya po tayo sasandigan sa kung ano man po ang pinagdadaanan nyo. Kasi hindi rin po madali ang trabaho. Ano po, maraming tao na matindi ang pagtitiis na ginagawa sa pagtatrabaho dahil yun ay kanilang kabuhayan. Tama Kaya po natin yan. Ano po tayo, sandal po tayo sa may kapal. Correct. Okay. Salamat. Before po tayo magtapos, sa pagkakataong ito, gusto ko lang pong i-share na ang Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College ay meron pong relief operations na ginagawa. Makikita nyo po yan sa Facebook page natin. Nakapost po kung saan po kayo pwedeng magpadala ng inyong donasyon, mapakash man yan or in kind. Ito po ay ating ipapaabot sa iba't ibang panig ng Pilipinas na naapektuhan ng bagyong Rolly at Ulysses. Pwede nyo pong lagyan ng label ang ida-drop off ng mga in-kind donations. Bago nyo po dalhin dito, lagyan po ng label kung para sa Bicol, Marikina, Rizal, Cagayan o Isabela. Ano po, lahat po yan ay ating susubukang abutin at tulungan at yan po yung mangyayari sa tulong po ng bawat isa sa inyo. Once again, we are accepting donations in cash. May GCash at meron pong PNB bank account na nakapost sa ating Facebook. We are accepting in-kind donations. Dito po ang drop-off sa Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College lobby. Maraming salamat po in advance. Yes. Doc, may gusto pa po ba kayong sabihin sa atin bago tayo manalangin? Yun lang, no? So, nakikidamay kami sa mga tao na apektuhan ng bagyo at sana po ay tulungan kayo ng Panginoon at marami po tayong mga kababayan na malaki ang puso, tumutulong, kaya salamat din po sa kanila. Saka, Amen. Sa trabaho din natin, ingat po tayo, yung mga allergies, iwasan po natin. That's right. Doc, pwede niyo po ba kaming ipag-pray? Sige, manalangin po tayo. Panginoon Diyos, ang sa langit, kayo po ay napakabuti namin, Panginoon. Kahit maraming pagsubok na dumadaan sa aming buhay, kahit may mga bagyo, may mga problema, kayo ay nandyan upang i-assure kami na you are in control and you are the one who will provide and you will help us. Kaya po sa inyo kami lumalapit, Panginoon, na i-bless niyo po ang lahat ng nanonood ng programang ito. Yes. Kung meron man silang mga pinagdadaanan, may suliranin, may mga pangangailangan, sana po i-provide ninyo, Panginoon, at makilala nawa na kayo ang Panginoong Diyos na source ng lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Doktora. Yes. Marami pong salamat sa inyong lahat na nakasubaybay. Huwag kalimutan, meron tayong teleradyo, DWBL 1242 na nagsisimula 12:30 ng tanghali, Monday to Friday po yan. Alright, stay healthy wherever you are, stay safe, and let's help those who are in need if we are able. Huwag pong kalimutan, your lifestyle is medicine. Bye!